nag-worship tayo. Nakalimutan mo na? Wala ka nakita? Wala ka naramdaman? Mayroon ka na. Ano naramdaman mo? Ano? Lumalamig mo eh. Lumalamig umiinit. Alam mo kung ano yun? Ako umiinit. Pinagpasan nga ako. Ako rin, mami. Okay. So, sino pa? Ikaw bro, anong nangyari sa'yo nag-worship kanina? Lumamig. Ha? Lumamig daw. Lahat naman tayo naramdaman yung lamig eh. Kami ka mag-init. Umulan na kasi. Ako hindi, umiinit. Oo nga eh. Umiinit din sa akin. Mainit Kaya sila mainit naramdaman nila eh. Tayo na sa Umangin lang. Ikaw Sagid, naramdaman mo? Christian? Ha? Mainit. Mainit din Oo, naramdaman mo? Nandito sa part ng mainit. Oo, Dito malamig. mainit din sa akin. Uwi sa Pawisan mga nga apoy. ako eh. Pero unang mainit. Oo. Hindi. Di ba nung humangin, tapos bigla uminit? Hindi, sa amin tuloy-tuloy yung lamig. Hindi. Ako hindi. Mainit, hindi lugar. Naramdaman mo yung mainit? Malamig. Malamig nga oh. Eh, mainit ka na. Sabi ka malamig eh. Gusto ko din. Baka yung part na. Kuya Chris din naman naramdaman nila. Diyan nga sa kanila, mainit. Eh, dito malamig eh. Dito mo na. Ikaw, ano naramdaman mo? Malamig na. So, ikaw, mainit malamig? Pareho daw. Lumamig tapos uminit. Sa kanya din parehas eh. Ibig sabihin tayo tatlo na ka. Okay. So, sige. First and foremost, I just want to make things clear. What happened kanina is wala sa program. Sabi nga, bahala ng Lord. Kaya po pinag-uusapan namin ni Mau yun. Yun nga, yun ang nangyari. Diba? The rest is history. Diba? And kadalasan, God moves in ways you never imagine. God moves, kanina may prophetic words, mga bagay na yun. God moves in ways kung kailan konti yung mga tao. Na nakakatawa kasi, bakit Lord hindi mo pinipiling gumalaw ng ganong kamightily pag malaki? Of course, gumagalaw si Lord, pero mas grabe, alam niyo yung mas grabe kung kaunti. Imagine niyo, dahil umakit ang prayer mountain, makakaiba yung galaw ng Lord, ilan-ilan lang tayo. Diba? Ano purpose na? I don't know. Siguro gusto ni Lord na makita niya na, it's not about the numbers, it's about the heart. Amen ba? It's about the heart. Secondly, ikaw Mau, ano naramdaman mo kanina? What happened? Ayun, parang naramdaman ko yung hangin nung sinabi mo humangin. Hmm. Yun naramdaman ko kasi galing dito eh. Pero iba yung hangin eh. Nagkakaiba sa hangin eh. Hindi siya yung normal na, I don't know, hindi siya yung hangin na umiihip na malakas. Paano hangin siya? Parang, ano yan, parang ganon. Parang sipol lang. Ay, ganun? Oo, yun, sabi ko. lang naramdaman. Parang dumampi lang sa'yo yung hangin. Hindi mo siya mararamdaman na parang shhh, walang ganon. Hindi, parang yung naramdaman ko si hangin parang galing dito. Tapos yun, uminit. Uminit na. Yun lang naramdaman mo? Nanginig. Yun lang? Wala kang nakita? Si Che. Umiyak. Nung ba't ka sinasabi ba ni umiyak? Kuya Mike na, naiyak ako eh. Kasi umiiyak ka na eh. Bakit sila? Pero yung iyak ko, ano sa puso, hindi ako lumuha. Hindi ako lumuha. Eh, na-feel ko eh. Oo, Na-feel ko eh. Ayoko lang silipin eh. Puso mo, alam mo yung tipong ano, alam mo yung puso mo parang... Wala ko umiiyak lang, nagduro pa sa'yo na siya. Sabi na lumukod na naman. Okay. Ikaw, Che. Basta nung sinasabi mo na ano, yung hangin, tapos, ano ba yun? Parang, unti-unti ko siyang naramdaman na malamig. Tapos parang, di ba nakapikit ako? Tapos parang na-imagine ko na ano, na parang kino-cover yung hangin, parang binabalot. Nawan ko kung lahat tayo, pero parang sa ganun. Okay. Si Lods. Ganun. Wala nang bago kung ka sa hangin. Pinaka-emphasize talaga yung hangin, no? Hindi yung pag-focus. Ayun, parang may... parang bigat. Basta may something. Ewan ko, parang gano'n. Parang gumano na lang ako para hindi... Parang bigat-bigat na sa likod. Tapos yung hangin niya, parang dito lang siya. Tapos, as in parang... ganun lang na super... Ang lamig niya, pero mahina. Tapos dito lang siya. Dumadampi lang. Chris, ikaw, anong nano mo?
Mainit. Tapos, Ikot mo kay Kuya Chris mo. Siya umiikot ang camera eh. Oo nga. wala ka tapos sa Mga addict sa camera. Ano sa'yo? sana mainit. Tapos, gusto ko matulog. Gusto ko talaga matulog. Yun. Yun nga yung, exactly, yun nga yung word. Yun nga yung word, rest. Ano ba yung rest? Pero nakatulog ako. Yun nga yung word, rest. Actually, nasa utak ko tulog eh. Gusto ko na nga bitawan yung gitara eh. Hindi, iba-iba. May inantok sila. Sila nakita ko sila lahat, sila nakaganon eh. Ang sarap yung sila Oo, lahat sila. Okay. Ganyan niya. Tapos ito nakaganon, nakaupo. Hindi, lahat sila nakaganon. Ito, umiiyak. Ito nga nakaganon. Yan siya rin nakaganon. Ay, hindi ko gumanon. But the bottom line is, the Lord did something. Amen? Amen. And when you felt the wind, you felt yung heavy, you felt yung presence, you felt yung light, you felt yung... Hindi mo ma-deny na, kuya, ano lang yan? Hindi, alam mo na ang Lord yun. Diba? Ano na? Ako na matutulog ngayon. Okay. Ano So- na-feel mo, kuya? Oo. Nanginginig na nga ako. Hindi ka, paulit-ulit ko na nga sinabi kanina, nanginginig ako. Diba? Kasi talagang mas, una, naramdaman ko yung, nung ginigitara ko to, hindi ko pa nararamdaman yung sakit eh. Pero nung parang tinanggal na yung ano, parang, paano ba? Merong naka-cover sa akin, nung parang tinanggal yung naka-cover sa akin, naramdaman ko yun. Naramdaman ko na, abang masakit. Masakit tong gitarang ito sa kamay ganun. Oo nga, actually. Masakit siya sa kamay. As in, naramdaman ko masakit. Pagbalik mo. Hindi, okay na. Sanayan lang yan, sanayan. Kasi bago Ganun eh. talaga eh. Bago. Kaya medyo masakit. Masakit to. Masakit sa kamay. Pero kanina, ba't tinututo ko kung wala kasi? Hindi siya masakit. One thing I learned, ito mo, tulad na sinabi ko kay Mau kahapon, it's up to you kung paano mo papalawak, ano yung gusto mo ma-maximize sa faith mo. Last Sunday, nag-preach si Mau about faith without work is dead. Now, God has given you faith. God has given us faith. The question is, ilang percentage ang gusto mo magamit? Di ba? Parang tulad lang yan din ng ano eh. Nang may kuryente ka nga, may ilaw ka sa bahay, hindi mo naman i-switch on. Ang gagawin mo? Gabi na, nagkakandila ka pa rin. May kuryente ka naman. Na-utilize mo yung kuryente? Hindi, di ba? Tipid ka. Itipid sa kuryente. Di ba? Di mo na-utilize yung kuryente. It's the same thing. Ang faith natin, may faith ka. Andyan ang faith mo. Si Angelo tayo, lahat tayo may faith tayo. Si Christian, si Bob, may faith tayo. Ito yung question. Hanggang hindi mo siya gagamitin para in works, ibig sabihin, you will never experience it. Yung fullness ng faith mo. Paano ang example nun? Halimbawa, merong may sakit. Willing ka ba ipag-pray yung may sakit na yun? Hanggang hindi mo ipinag-pray yung may sakit na yun, paano malalaman na gagaling yun sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan mo? Tama ba? Tama ba? Diba? Pangalawa, paano malalaman yung patay mabubuhay kung hindi mo ipag-pray? Sabi mo, kuya, ano eh. Pero may story nga eh, di ba? Nakwento ko na sa inyo. Ito hindi pa nila narinig ni Christian sa kanis Angelo. For the sake of ano, di ba si Surprise Seat Hole? Di ba? May isang tao, Nigerian, pinag-pray niya, sabi niya, may namatay na bata. Tapos ito, wala siyang narinig na boses. Basta ang sabi niya lang, Lord, sinabi ng Biblia, we will do greater things than what you have done. So ako naniniwala ako pag pinag-pray ko to, mabubuhay. So may patay na bata, ginawa niya lang, alam niyo ano? Hinawakan niya lang yung ano, yung dulo ng daliri niya, nilagay niya lang sa kamay. Gano'n siya. Tapos biglang sabi niya, in Jesus' name, I command you, come to life. Ganun lang. Tapos habang natutulog yung mga tao sa paligid, at maya-maya, di kala niya wala mangyayari, parang ano lang naman siya eh, try. Maya-maya, biglang hinawakan ng bata yung daliri niya. Napasigaw siya sa takot. Napasigaw siya sa takot, pero nung naimasbasa na siya, sinabi niya, then nagtakbuhan yung mga tao palabas ng bahay. Di ba? Pero the point, tas nung na-realize sila, buhay nga yung bata, bumalik na sila. And sa history account niya ngayon, November, ilan yun? Ilang tao na nabuhay niya? Naalala niyo ilang sinabi ko sa inyo? Walo. Nakawalo na siya. Pero mas marami pa yung nabuhay ng mga dinisciple niya. Siya nakawalo lang, mga dinisciple niya, siguro mga 15, tapos hindi counted
pag 24 hours ka pa lang, hindi counted pagka mamatay mo lang. Kailangan may 24 hours. bago nila pagpipray yung patay. Parang wow, di ba? Yun. Okay. So, ngayon, actually may nanda akong word, pero mukhang hindi bagay sa panahon na to yung word eh. Ito na lang. Babaan muna natin. Yung pusa, oh. Sarap ng tulog ng pusa. Rest daw. Rest. Okay, ayos ka siya. Okay. Okay. Ngayon, ganito gawin natin. Okay. I will share out a short exhortation, very short lang to encourage. Hindi na to yung word na hinanda ko. Okay, very short lang to. Tapos, I want you maging blessing. Okay, sa bawat isa. Pwede ba yan? Pwede ba yan? Okay. Now, yun ito. Sinong nakakakilala kay tawag okay. Sino nakakakilala kay King David? Sino nakakakilala kay David? Sino si David? Isa-isa. Sino si David? Kalaban ni Goliath. Oo, naman. Okay. Balikan sa kalaban ni Goliath. Sino pa si David? Pare. Ay, tapos ka na. Ay. Ang pangalawa naman. Unahan niya na. Sino si David? Man after God's own heart. Man after God's own heart. Sino pa si David? Wow. So, sa English ang compositions and songs. Okay. Sino pa si David? David. Pwede. Walang pakailaman. Next answer by Angela. Ninuno. Christian, sino si David? Hari. Sino si David, Daniela? Ninuno mo, sabihin mo. Nakikita lang sa din. Sino pa inis God? Sino si David? Ano yung Goliath ng ganyan na? Guerrero. Eh bakit? Secret naman si David yung psalmist. Ay, si David, tama naman yung mga ano. Ako para saan sino si David? Dinunuglit ni Kristo. Okay. So, sabi, ang word din kanina sinabi ni Kuya Fish nyo, sabi, he is a man after God's own heart. Okay. Ano ibig sabihin pag if you are after God's own heart? Ano ibig sabihin ko kaya? Super close. Super love. Super love mo si Lord? Pero may kapalpakan si David. Hindi mo sinabing perfect siya. Okay. Hindi siya perfect. Okay. Ganito kasi yan. Kagabi, pinag-usapan namin ni Mauto. Subaw puro na lang Subaw na walang kwat. Kagabi, pinag-usapan namin ni Maurito. Ang pinag-usapan namin ni Mau kagabi, yung, sabi ko, si David, may bagay na, yung alam niyo yung O, minsan nananakaw yung word na O sa atin. Yung O, yung pagkamangha sa Tagalog. Okay? O. Kaya nga may word na awesome. Tama? Hello! Hello! Ichu-bichu-bichi po. Hindi na matay? Hindi na matay? Hindi po. Ayun. Sali kayo tayo. Nag-church kami. Bible study po. Ayan. So, ayan. So, minsan natanakaw yung word na O. Okay? Pagkamangha. Sige nga, may tanong ako sa inyo. Sino sa inyo namamangha pa kay Lord? Kanina. Kayo. Grado ka? Namamangha. Tanungin kita, namamangha ka pa ba kay God? Pwede mong sagutin oo. Ngayon, next na tanong ko, paano mo nasabi? O, maliban sa kanina. Na-realize ko na na-joke lang. Kasi kunwari, di ba maraming nangyayari sa atin na di natin alam kung bakit. Pero pag eventually, may way si Lord na i-explain na sa'yo bakit mangyari.
Ano pa? Sino pa may sagot? Ikaw, Christian. Sinong kasi? Si Chris, si Christian. Ikaw, Christian. Yung sagot mo? Pass. Bas ka? Oo. Okay. Actually, maraming paraan para bakit tayo na mag-hacker. Okay? Maraming ways. Diba? Pero tingnan niyo to. Pag ang pamamangha mo kay Lord, ang omo, nanakaw, nawala, doon nagsisimula bumaba ang worship. Diba? Kaya bakit hindi ko feel mag-worship? Kasi hindi ka na namamangha kay Lord, hindi ka na na-amaze. Na-appreciate this experience. Hindi ka na na-amaze kay Lord. Pwede dumating sa mga time, maraming factors na sasabihin mo, na-amaze pa ako kay God. Ang tanong is, ilang percentage na ng amazement mo kay Lord? Kasi ganito yan eh. Yung first time ka tumanggap kay Jesus, yung first time ka naging Christian, ang amazement mo kay Lord, sa totoo lang, OA. Hindi, okay. Ano mo yung tipong, lalo na yung tipong high na high ka kay God. Yung sobrang high mo kay Lord, yung tipong, Lord, I love you, mahal kita, babasa ko ng Bible, pray. Alam mo ganun? Ganyan, high ka kay Lord. Yung mga panahon na yun, mga first time mo, okay. Pero, habang tumatagal, ano nangyayari? Nawawala. So si Lord, meron siyang way para lagi tayong i-refresh. Meron siyang paraan para laging i-restore. Meron siyang paraan para laging ibalik yung hunger na tinatawag. Amen ba? Okay. Si David, ito ginagawa niya lagi. Kaya ako tinanong, ano ba ginagawa ni David lagi? Ang ginagawa lagi ni David is ganito. Di ba sumusulat siya ng Psalms? Okay. Ang lahat ng Psalms, hindi niya lahat ng Psalms, hindi yun sinulat niya lahat. Pero merong halos kalahati nun, sinulat ni David. May kinasimulat doon si Solomon at may sinulat doon yung worship leader niya na ang pangalan ay Asaph. Asaph. A-S-P-H. Asaph. Yan. At ang Psalm ay hindi po tula. Siya po ay kanta. May tono po yun. Sabi nga ng mga worship leader ang kilala sa. Ba ito kasi si David magsusulat lang ng kanta. Hindi pa, alam mo yung, wala, yung hindi pa Rhyming. hindi pa rhyming. Hindi pa nagra-rhyme. Pero of course, pag binasa mo siya sa English, hindi siya talaga siya magra-rhyme. Pero pag binasa mo siya sa Hebrew, sa original language, kung saan siya naisulat, magra-rhyme siya. Ganun yun. Okay. Now, naalala nyo yung, alam nyo yun, ano bang pinaka-scene ni David? Yung talagang na-highlight sa Bible. Anong ginawa niya? Yung sa naninis mo. Ha? Yung sa naninis mo. Anong ginawa niya sa naninis mo? Sino pangalan yan? Si Bathsheba. Wow. Bathsheba. Okay. Alam niyo ba yung story ni Bathsheba? Okay. Si David, isang araw, dapat nasa gera siya. Then suddenly, tumingin siya at nakakita siya ng isang babaeng naliligo. Saan yan? Sa temple. Nasa palasyo siya. So, kung saan siya naliligo yung babae, hindi ko alam. Di ba? Di ba? Siyempre, CR. Ang point na nakita niya naliligo. Hindi eh. Kasi ibig sabihin, hindi sarado yung CR. Kasi nakita niya eh. Hindi sa labas. Gusto na nun. Ano ba? Ha? Yung? Saan siya naliligo? Oo nga. Ay, sinabi ko ba yung ano? Kasi siya Kwento. Oo. Okay. And si Bathsheba, bad. Diba? From the word, saan niya nakita? Naliligo, CR. From the word bad. Corny Bad. ba yan? Kailangan ko ba Ay, nakakalan na sa pasta sa victory, no? Batsy daw, Batsy. Batsy. Okay, but anyway, okay. Now, nakita niya ka naliligo sa CR. Okay, basta nakita niya naliligo. Okay. Nung time na yon, dapat si David ay nasa gera, pero wala siya sa gera. Ang pinapunta niya sa gera si Abner, ang kanyang kanang kamay. Now, it's either Abner or Joab, correct me Lord kung sino nga sa dalawa. Now, what happened next is this. May nangyari, pinatawag niya si Bathsheba at may nangyari sa kanilang dalawa. Kasi hari siya eh. So may nangyari sa kanilang himala.
Okay. Nalaman ngayon ni, that's only one night Nalaman ngayon ni David, meron bang Bible? Meron bang Bible? Okay, para mas madaling hanapin. Nalaman niya, Bible mo Mau? Hindi mo dala? Nadali. Okay. Nalaman ngayon ni David na ano, nabuntis si Bathsheba. Ngayon, ang ginawa nito, pinatawag niya yung asawa ni Bathsheba. At sabi niya, parang nasa gitna sila ng gera, at biglang sinabi niya, parang sa terminology natin ngayon, mag-holiday ka muna. Puntahan mo yung asawa mo, patulog kayo. At alam niya na, di ba, mag-asawa, matagal na hindi nakita. Diba, honeymoon nila ulit. Parang ganon. Okay. Alam mo, sagot nitong soldier na to, napakatindi nitong soldier na to. So, normally, ang isang tao, sasagot niya, ay, okay ito, binigyan ako ng day off, binigyan ako ng holiday, para kukunin ko ito opportunity na to para magpahinga. Diba? Alam niyo sinagot nito? Ang sinagot niya, kasi ang plano ni David, nalaman niya buntis. Diba? Pag nag-honeymoon sila, nag-honeymoon, di kanini bata. Diba? Sasawa niya. Pero itong lalaking to, isa lang yung sinagot. Sabi niya, paano ko gagawin yun? Yung mga kasama ko, nakipag-gera, tapos ako nandirito. Dali sila tayo, hindi yan tinanggap yung offer. Kinulit na siya ni David. Alam mo yung kinulit, parang sinasabi ni David, inuutos ko sa'yo. Ayaw lang kasi gawin ni David yun kasi makakalata. Bakit parang iisipin ng soldier, bakit pinipilit ako nitong lalaking ito? As alam niyo ginawa nitong lalaking ito, hindi siya natulog sa loob ng bahay. Natulog siya sa labas ng bahay. Yung soldier, yung asawa ni Bathsheba. Ibig sabihin, wala nangyari. So, kailangan mag-isip ni David ng contingency plan. At alam niyo kung anong contingency plan niya? Nilasing. Alala? Nilasing. Ha? Nilasing niyo muna. Hindi. Hindi na muna. Hindi, yun na yun. Pero yun na nga yun eh. Nilasing niya, nag-inuman sila. Wala rin nangyari. Pero wala rin nangyari. So, nandun na siya sa edge niya na tipong, ay, patay na, wala na. Ano na, mahuhuli na ako. So, para na lang din, parang, okay, sige, ayaw mo makisama, at total, para makinabang din ako sa asawa mo. Parang ganun na thinking ni David. Inutusan niya ngayon, yung general chief of staff niya. Kaya sabi, sa gera, ilagay niyo siya sa unahan. Doon sa pinakaunahan. Di ba? Oo, tapos iwanan niyo. Hindi, totoo. Basta niyo naman. Oh, which is ganun nangyari. In other words, nag-commit si David ng dalawang kasalanan. The first is adultery. And the second one is murder. Kasama na yung third, which is lying. Conspiracy. Diba? Patong-patong. Ngayon, meron dito, okay, ito again. 2 Samuel chapter 11, ang pangalan ng asawa ni Bathsheba si Uriah. Okay. Now, nung si Job yung kanyang chief of general, sinabi niya kay Joab, anuhin mo siya sa harapan ng army, tapos iwanan mo siya, ha? Bigay sa harapan. Bigay mo siya sa harapan, tapos iwanan niyo. Kasi ganun nangyari. Then, namatay si Uriah. Now, pagdating si David, ito, di ba, chapter 11, nakita niya? 2 Samuel chapter 11, di ba? Dito, ito yung si David sa si Bathsheba. Ito yung kwento, paano nagkasala sila, anong ginawa niya kay Uriah, etc. Yun. Then, pagdating ng chapter 12, dumating si Nathan, isang propeta, at ito yung nagsasabi, sinabihan niya, David, may kasalanan ka. David ganito, David ganyan, David ganito. Okay. Sino si Nathan? Si Nathan ang nag-remind kay David, ang ginagawa mo hindi pleasing kay Lord. Ang ginagawa mo ay kasumpa-sumpa sa mata ng Diyos. At dahil ginawa mo yan, mamamatay ang magiging anak mo kay Bathsheba. Which is ganun nangyari. At ginawa niya yun, alam niyo yung nangyari kay David din? Sabi, yung never iiwanan ng espada ang tahanan ni David. Ano ibig sabihin ng never na iwanan ng espada? Ibig sabihin, meron siyang mga kamag-anak, kapamilya, anak na laging mamamatay sa pamamagitan ng espada. Which is kung babasahin nyo, ganun nga, yun ang parusa. Ang kanyang sariling panganay, nagkudeta against sa kanya.
Ang kanyang anak, ni-rape. Ang isa pang anak. Parang ganun. Ibig sabihin, yung peaceful na bahay ni David, nagkagulo-gulo. Dahil nagkamali siya. Eh kuya, humingi naman ng sorry si David. Yes, humingi siya ng sorry. Kaya merong Psalm 51. Babasahin niya Psalm 51, yun ang pag-hingi ng sorry ni David kay Lord. Ang favorite psalm kong binabasa, pag ako humingi ng sorry kay Lord. Now, eh kuya, bakit nagtagal ng ganun? Ganito kasi yan. Bakit ganun kagrabe kasalanan? Alam niyo yung word na sinasanay? Sinasanay. Oo, sinasanay. Sinasanay. Tagalog pa rin. Hindi, totoo! Alam niyo yung word na sinasanay? Okay. Sinasanay. Okay. Alam yung ibig sabihin ng sinasanay? Dali, bigyan niyo na lang ako ng 5 to 10 minutes. Sinasanay means Yung parang lagi niya ginagawa. In-expose lagi. in-expose lagi. No, sinasanay. Okay. Kuya, bakit ganun? Minsan kasi, anong English yung sinasanay? Ha? Train? Hindi pa. Meron pa. Exercise. Mastery. So, si David nagkaroon siya ng mastery. Anong mastery? The mastery of hiding. Hidden dapat. Mastery of hiding a sin. Ano sin niya? Adultery and murder. Kung wala pa magpapamukha sa kanya, may kasalanan siya. Yan sabihin mo. Alam niyo bakit? Palagay niyo, di ba pagbabasahin mo to ng isa, parang feeling mo, nung nalaman na nagkasala kagad si David, after a certain period of time, mabilis na period of time, meron na kagad pumunta ang prophet Nathan at biglang pinagsabihan siya, mali ang ginagawa mo. Agree? Parang ganun. Kasi isang chapter lang nakita eh. Okay. According to biblical scholars, ang pagitan nitong chapter 11 at saka chapter 12 na to, 3 taon. So, madali salita, 3 taon. Diba? Oo, 3 taon. Ibig sabihin, bakit walang nagko-confront kay David? Kasi una, hari siya eh. Ikaw ba naman kukomplete tayo kung presidente, sasabihin mo sa presidente, ikaw! May kasalanan. Baka hindi ka pa nakakatapak ng Malacanang, wala na eh. O, di ba? Pangalawa, hindi pa parang inaano ng Lord na, alam ba ni David na mali ginawa niya? Hindi ko alam niya. Oo naman, 100%. Well, kasi bago naman niya gawin niya, worshiper na siya ng Lord. Alam niya. Lover na siya ni Jesus, alam niya. Bottom line, nandigan niya. Sinanay niya yung sarili niya. Master na ako nito. Then until may magpamukha sa kanya, sabi sa kanya, David, you have sinned. You have sinned. You have done something that is not pleasing to the Lord. And because of that, your child will die. Gusto mo ba yun? Sabi sa'yo, because of that, your child will die. Diba? Okay. So, ano yung lesson dito? Nawala yung pagkamangha ni David kay Lord. Namangha siya sa babae. Ano? Ibig sabihin, pag nawala ang pagkamangha ko kay Lord, Kuya Mike, pwedeng ma-distract ako, pwedeng ma-divert ang attention ko, pwedeng makagawa ko ng hindi tama kay Lord. Exactly. Okay? And I will close with this. Si David, nakabalik naman siya eh. Ayun yung maganda kay Lord, lagi nagpapatawad. Pero the consequences, nandun na. Okay, doon yung consequences. Now, merong isang tao sa Bible, the same thing temptation, babae. Ito naman, dito, si David, lumapit siya sa babae. Di ba? Ito naman, yung babae lumalapit sa lalaki. Kilala niyo na siguro kung sino yun. Diba? Tapos itong babae na to, may lakas ng loob sabihin, halika, sex tayo. Babae. Asawa ni Potiphar. Sino yung lalaki? Si Joseph. Anak ni Jacob. Nung naging slave si Joseph, gwapo kasi, tapos kanang kamay ng, parang siya yung pinakakanang kamay ni Potiphar sa household, tapos naiiwan lang silang dalawa sa bahay paminsan. Tapos sinasabi, lagi si Joseph, umiiwas lang sa matinding, masamang tingin. Ito babae ito. Seductive na tingin. Umiiwas lang. Pero ito si Joseph, biglang nung tumating yung time na sabi na silang dalawa lang naiwan sa bahay. At yung babae, ewan ko, according to biblical scholar, nakaano na lang.
Alam mo. Naman. Okay, gano'n. At di ko sinabi, ito talaga exact word Hindi ito translate. Ito talaga yung exact word. Come and have sex with me sa English. Yun mismo. Ano sa tipo? I don't know, di ba? Ayun mismo yung exact word. Now, ano ngayon nangyari? Umano ba si Joseph? Sinunggaban ba? Hindi. Ang ginawa, siguro sa panahon ngayon, hindi mo nga ano. Di ba? Anong ginawa ni Joseph? Makbo, palayo. At eventually, nakuha yung kanyang coat. At dahil doon, sabi, parang sinabi ng asawa ni Potiphar, hindi pangit ang asawa ni Potiphar po maganda po ito. Kung sa ranking ng mga babae, Potiphar, Bathsheba, Delilah, Bathsheba, Miss Universe, Potiphar, Miss World, yung asawa ni Potiphar, di ba? Delilah, Miss International, gano'n. Wow! Gano'n. Ibig sabihin, pare-parehas. Di ba? So, sino ba ito tatlong babaeng ito? Tatlong babae na tinep. Yung mga tatlong men of God. Di ba? Si Samson, si David, kaya mga babae. Iwas tayo sa babae. Ha, guys? Okay. Okay. Alam na. Hindi. Huwag ka tayo pa-mentor. Ngayon. Pa-mentor. Iba sila sa akin. Ngayon. Okay. Let me close with this. Okay. Tumakbo si Joseph. Bakit? Kasi ito sagot niya. I cannot do that. Because I have fear. Takot ako sa Diyos ko. At takot ako sa nire-respeto ko ang amo ko. Ibig sabihin, may takot ako sa Diyos ko. Ibig sabihin, doon yung on niya. Hindi nawala yung pagkamangha niya kay Lord. Agree? So, hindi natin kailangan maranasan yung naranasan natin kanina para magbalik yung pagkamangha dito. Remind ourselves, just always remind ourselves na, Lord, marami ka nang nagawa sa buhay ko. Right? Marami ka nang nagawa sa buhay ko. And God, gusto ko magpatuloy. Amen? Yes. Okay. So, let's end with this. Let's end with prayer. Balik natin yung pagka-on natin kay Lord. Pwede ba yun? Ha? Yes. Okay, ganito. Magbigay kayo ng top 3. Top 3 lang Top 3. Top 3 na bakit ka namamangha kay Lord. Personally, anong ginawa niya sa buhay mo? Personally. Top 3. Kapag maraming nasulat si Mau. Kasi ang dami. Sabi mo kasi Nagkumanta ako sa top prayer 10. mountain. High pitch. Ano ba yung top 3? Bakit ka namamangha kay God? Top 3. Kahit yung dati pa, Kuya Mike, kahit yung dati pa. Okay, hindi natin sasabihin dito. Gusto ko isipin mo yan. Isipin mo lang yan. Bold mo lang. Top 10. Okay? Then, we will close in prayer. Okay? Isipin mo mabuti. Sige. Let's pray. Hallelujah, Jesus. Father God, we thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, for your awesome, your amazing. God, if we want to thank you, Lord, remind us kung ano yung mga top 3 namin na ba't kami namamangha sa'yo. Kung ano yung katakilaan mo, ano yung mga nagawa mo sa buhay natin personally. Lord, as a church, ito yung ika-8 month namin since nag-start kami, pero ika-3rd month pa lang namin bilang PIA Ministry. At God, sa loob ng 8 buwan, sa pag-alam ko, marami ka nang nagawa. Marami, sobrang dami na. Siguro hindi ito yung standard na gusto namin. Pero hindi namin madedeny kung ano yung nagawa mo sa amin. Individually, even as a church. And God, sa oras na to, remind us kung ano yung mga bagay na dapat kami ikamangha. Mga bagay na nagawa mo sa amin, personally. Whether yung mga fresh encounters, kahit yung mga nakaraan, kahit matagal na, remind us, Lord. Thank you. At sa pamamagitan nito, maibalik ang pagkamangha namin sa inyo. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. We worship you. Thank you, Lord. Release your spirit right now. At sa aming pag-alis sa lugar na to, ingatan niyo po ang bawat isa. Restore our hearts of worship. Restore our hearts of amazement to you, Jesus.
Let's just continue to worship God. Hallelujah, Jesus. Lord, I'm releasing your glory. I'm releasing blessings sa bawat isa. At sa linggong ito, mamamanghala kami. Lord, pamanghain mo kami. Hallelujah, pamanghain mo kami. Is our God, is our God, Lord, let's see our Bibitawan ko lang word na to Mau, I don't know why, pero ikaw yung vision na nakikita ko, tapos si Chris. Bibitawan ko lang to bago tayo mag-end. Mau and Chris, I see you standing sa parang wall, sa post, parang standing sa isang post. And the Lord is saying to you, I am positioning you kung saan malayo pa lang makikita nila. I am preparing you because something amazing is going to happen. Thank you, Lord. Father God, sa pag-alis namin sa lugar na to, ingatan niyo kung bawat isa. Panginitay namin, Lord God, yung mga tao, ingatan niyo kung bawat isa. I-bless niyo lang po. Maraming salamat po, Lord. Praise you, Lord.